Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti ka mong kalagayan while watching the channel. Isa channel reading. Kaya nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 5 of Swords. I feel like yung energy mo, nasa sense ko na may mga bagay ka dito na gustong gawin, na baguhin yung mga pangyayari na hindi mo gusto sa nakaraan. At some of you, nakikita ko na andun yung nangyari na kaguluhan, hindi maganda yung naging dulot nun para sa'yo. Pero, alam mo na pwede namang mabago yun para dun sa kinabukasan or sa future mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na nasaktan ka ng sobra dun sa nangyaring yun. Pero, alam mo sa sarili mo na kayang i-heal yan. Kaya mong i-remove yung mga pain na yan unti-unti sa sarili mo para mabago yung sadness na yan na nararamdaman mo. And andito yung ginagawa mo lahat para i-build ulit yung sarili mo, yung future mo, yung buhay mo, na maayos mo kung ano yung mga dapat na maayos pa dun sa sitwasyon na yun, na nangyayari ngayon. Pwedeng kung ano man yung nangyayari na problema sa financial, ginagawan mo ng paraan. Dahil alam mo sa sarili mo na mahalaga Mahalaga na maging okay lahat. Mahalaga na makatulong ka or maibigay mo kung ano yung nararapat doon sa mga nangyayari na yon or doon sa sitwasyon na yon. And alam mo kung ano yung dapat na gawin pagdating sa financial. Nakikita ko dito na someone wants to help you, offer you. Pwedeng ikaw din to na ginagawa mo yung attention mo, pinupokus mo sa trabaho, pinagsusumikapan mo mabuti para makuha mo kung ano yung gusto mo dun sa field na yun or sa financial na yun na pangangailangan mo. Pinag-iisipan mo mabuti kung ano pa ba yung pwede mong magawa na tulong or pagsusumikap para mapaunlad yung pera mo, yung hanap buhay mo, yung karir mo. Dahil alam mong importante sa lahat na magawa mo yung paraan na yun. May parating dito na big changes, transformation para dun sa mga nangyari sa nakaraan. Kasi nag-end nagkaroon ng end doon ng situation, pero alam mo na may darating na bago para sa iyo na mas maganda. Andun yung pagmamahal na binibigay mo sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Either sa isang tao or sa sarili mo. And napakalaga sa'yo ng pagmamahal Nakita ko dito na pinupunuan mo, binibigay mo kung ano yung nararapat na dun sa pagmamahal na yun. Pagmamahal na punong-puno, walang labis, walang kulang. Kasi alam mong kaya mo. Alam mo na maibibigay mo
ng sobra-sobra yung pagmamahal na yun sa isang tao o sa sarili mo. Alam mo yung pagmamahal na sa sarili is mahalaga yun. Pagmamahal na hindi nasusukat. Dahil kapag binibigay mo yun, punong-puno at walang kapalit. Nakikita ko dito na may mga goal ka na achieve, and pagdating sa financial, unti-unting nagkakaroon ng grow. Sa Some of you naman, masaya ka dahil kung ano yung dumarating sa'yo, nagiging kontento ka. Clarify natin ng Three of Swords. Three of Pentacles and Seven of Wands. I feel like nang nakikita ko dito, mas ginagawan mo ng paraan na maging okay ka, na maialis mo yung sarili mo dun sa sadness na nararamdaman mo. And may mga pinagdarasal ka or minamanifest ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. Some of you naman, andun yung ipaglalaban mo kung ano yung makakapagpasaya sa puso mo. Clarify natin ang Knight of Pentacles. Two of Pentacles and Death. I feel like ang nakikita ko dito na binabalance mo yung mga dumarating ngayon sa buhay mo. And andun yung some of you, meron tao dito na nagkakaroon ng changes yung kanyang mga gusto. Kumbaga nagkakaroon ng pagbabago doon. Kung ano yung ginagawa niya dati. Or pwedeng some of you, andun yung mas lalo ka pang nagsusumikap. Dahil alam mong kailangan na makita mo na mayroong pagbabago pagdating sa financial mo. And gusto mo kasi na makuha ko ano yung goal mo. May mga desisyon ka lang na nahihirapan ka dahil gusto mo kasi na maging maayos lahat. Clarify natin ang Death. Nine of Cups and the Chariot. May darating dito. Itong pagbabago na malaki para sa sa'yo is maganda. Which is, andun yung gustong-gusto mo na ibibigay sa'yo. Parating na to. Ayan na oh. Darating na. Kung ano yung matagal mo nang hinihintay. Clarify natin ang Ace of Cups. Wheel of Fortune and Five of Swords. Nakita ko dito na andun yung changes na gusto mo, na magkaroon ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kaayusan. Kasi yun yung gusto mong maibigay sa sarili mo. Kumbaga yung self-love. Walang kapalit yun eh. Kahit anong yaman, kahit anong meron ka, pag wala ka nun, hindi masaya. Clarify natin ang Three of Pentacles. The World and Queen of Pentacles. May mga minamanifest ka dito na magkaroon ng heal dun sa situation mo. Pwedeng sa financial. Kasi may mga inaayos ka dito eh. Pwedeng sa bahay, papers, or something na involve yung pera. Some of you pwedeng travel. Clarify natin Page of Pentacles. The Chariot and Page of Cups.
may darating dito na tao. Pinaplano niyang bumalik actually. Sa view naman, nakikita ko na marami kang natutunan at mahalaga sa'yo yun eh. Yung mga na-experience mo. Kasi unti-unti mong naramdaman sa sarili mo na mahalaga pala yung mga na-experience mo doon, yung lesson na nakuha mo. Kasi na-apply mo rin yun sa ngayon sa mga nangyayari na sitwasyon. And andun yung may tao dito na pinapakita rin yung pagmamahal sa'yo, yung pag-aalaga sa'yo. Clarify natin the lovers. The Emperor and the Hermit. Ang nakikita ko dito, merong tao na kinokontrol niya yung nararamdaman niya, yung iniisip niya, kasi alam yung sarili niya na yung gagawin niyang yun makakatulong sa nararamdaman niya. Na ayaw niyang magkaroon ng mga alaala na hindi maganda. Gusto niya yung andun pa rin yung pagmamahal. Clarify natin ang 9 of Pentacles. The Hangman and the Fool. Ang nakikita ko dito, na-overcome mo yung mga pagsubok na to kasi unti-unti ka naman naging masaya dun sa mga pinagdaanan mo. Sobrang dami mong naranasan. To the point na hindi mo maigalaw yung sarili mo dun sa isang sitwasyon. O you feel stuck. Kasi hindi mo ma-remove mismo yung sarili mo dun sa mga nangyayari na yun sa buhay mo. At andun yung pinag-isipan mo kung paano mo ba uumpisahan uli na maging okay lahat. Na maging independent ka at magkaroon ng freedom. Alamin natin kung ano may sign ng yung gabay. Perfect timing. Now is the perfect moment for you to act on your inspirations. The doors are open while you walk through them with us by your side. Don't delay or procrastinate as all of the ingredients are ripe for your success. Everything and everyone is on your side, supporting your positive outcome. Ang mensahe ng yung gabay na andyan lang sila to guide you, to help you kung ano yung mga kailangan mo na desisyon sa buhay. Basta magdasal ka lang palagi para maggabayan kanila. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin may tamang oras yan at panahon na ibibigay sa atin kung tama na ba yung mga darating sa buhay natin. Kung iyon na ba yung perfect timing para matanggap natin kung ano yung ibibigay sa atin. Basta alamin mo lang lagi sa puso mo kung saan ka magiging masaya. At ito yun yung bigyan mo ng atensyon at huwag kang makakalimot na magdasal palagi at alagaan ang iyong sarili. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.